Isa po akong simpleng babae na mahilig makihalubilo sa iba. Sabi nga ng mga kaibigan ko, madali daw akong pakisamahan. Hindi ako yung tipo na tahimik lang sa gilid. Mas gusto ko yung may kausap, may kasama at may nakakapagkwentuhan. Kahit saan po ako mapunta parang automatic na may nakakausap ako. Kahit sa pila sa jeep o sa kahit na simpleng tindahan, nakakahanap ako ng kausap. Lumaki po kasi ako sa isang pamilya na pala kaibigan din. Yung nanay ko kahit saan kami pumunta, may kakilala siya. Kaya siguro namana ko rin. Bata pa lang ako, tinuruan na akong maging magalang, ngumiti sa tao at huwag matakot makipag-usap. Kaya nung nag-aaral pa ako, madali akong nagkaroon ng kaibigan. Hindi naman po sa pagmamayabang pero halos bawat section na napasukan ko, may ka-close ako. Yung tipong kahit hindi ko pa kilala yung iba, lalapitan ko sila at magpapakilala. At doon na nagsisimula yung pagkakaibigan. Mahilig din po akong sumama sa mga gathering, kahit simpleng salo-salo lang o birthday, basta may pagkakataon na makasama ang ibang tao, game ako. Hindi po ako mapili. Kahit saan ako imbitahan, hanggat kaya ko, pupunta ako. Para sa akin kasi mahalaga yung connection sa ibang tao. Dahil doon, marami akong naging kakilala, hindi lang basta kaibigan, kundi pati kakilala lang sa kapitbahay, sa school, sa trabaho, at kahit sa mga lugar na madalas kong puntahan. Yung iba, hindi ko man nakakausap palagi pero kapag nagkita kami, parang walang nagbago. Ganun po ako makisama. Pero syempre hindi naman lahat ng kakilala ko ay sobrang lalim ng relasyon. May iba na taswal lang. Yung tipong nagkikita lang kapag may okasyon o may kailangan. Pero kahit ganun, pinapahalagahan ko pa rin sila. Kasi para sa akin, bawat taong nakakasalamuha ko may dahilan kung bakit sila dumaan sa buhay ko. Isa po sa mga ganong kakilala ko ay yung taong pinuntahan ko sa burol. Hindi po kami sobrang close, pero nagkakausap kami paminsan-minsan. Nakilala ko siya sa isang kaibigan din. Minsan nagkakasabay kami sa mga lakad, minsan sa mga simpleng kwentuhan. Hindi man kami araw-araw nag-uusap pero maayos ang samahan namin. Kaya nung nalaman ko po na pumanaw siya, medyo nagulat ako. Parang ang biglaan lang. Hindi ko inasahan, kahit hindi kami sobrang lapit, may kirot pa rin sa pakiramdam. Parang may bahagi sa akin na nalungkot kasi isa siya sa mga taong nakilala ko sa pagdaan ng panahon. Doon ko po naisip na pumunta sa burol. Gusto ko lang magpakita ng respeto, makiramay sa pamilya niya at kahit papaano magbigay ng huling paalam. Ganoon po kasi ako, Sir Jupiter. Kapag may kakilala akong namatayan o may nangyari sa kanila, hanggat kaya ko, pinupuntahan ko kahit saglit lang. Pero bago pa man mangyari yung mga kakaibang bagay na ikikwento ko sa mga susunod, hindi ko talaga inisip na may mararanasan akong hindi pangkaraniwan. Akala ko normal lang na pagpunta. Makikiramay, makikipag-usap sa mga tao, tapos uuwi na. Hindi ko rin po alam kung bakit ako yung parang naging sensitibo sa mga nangyari. Siguro dahil sanay akong makiramdam sa tao. Dahil nga pala kaibigan ako, parang mas bukas ako sa paligid ko. Napapansin ko agad kung may kakaiba kahit na hindi halata sa iba. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, hindi ako madaling matakot. Kahit nung bata pa ako, hindi ako yung takot sa dilim o sa multo. Kaya nga madalas akong tinatawag na matapang ng mga kaibigan ko. Pero yung naranasan ko noong gabing yun, iba po talaga. Hindi ko siya maipaliwanag ng basta-basta. Pero bago ko po ikwento yun, gusto ko lang ding sabihin na ako po ay isang normal na tao lang na mahilig sa kaibigan. Mahilig makisama at naniniwala na mahalaga ang pakikipagkapwa. Hindi ko inasahan na dahil sa simpleng pagpunta ko sa burol ng isang kakilala, may mararanasan akong hindi ko makakalimutan habang buhay. At doon po nagsimula ang isang karanasan na hanggang ngayon, kapag naaalala ko, parang bumabalik yung pakiramdam ko noon. Kaya ayun nga po, Sir Jupiter. Dumating yung araw na pumunta ako sa burol ng kakilala ko.
Kasama ko pa nga yung isa ko ring kaibigan kasi ayoko namang pumuntang mag-isa. Pagdating namin doon, medyo tahimik yung lugar. May mga tao na nag-uusap-usap sa gilid, may mga umiiyak. Tapos yung iba nakaupo lang at nakatingin sa kabaong. Lumapit po kami sa pamilya niya para makiramay. Nakita ko yung nanay niya, halatang pagod na sa kakaiyak. Niyakap ko siya kahit hindi kami ganoon ka-close. Sabi ko, condolence po. At wala na rin akong masabi pa. Ramdam ko po kasi yung bigat ng paligid. Pagkatapos noon, lumapit na kami sa kabaong. Doon ko po siya nakita ulit sa huling pagkakataon. Nakapikit, parang natutulog lang. At doon po ako biglang nalungkot. Parang hindi ko matanggap na wala na siya. Medyo nagtagal din po kami doon, nagkapagkwentuhan sa ibang kakilala, nakisalo sa pagkain, ganun lang. Sa totoo lang po, noong mga oras na yon normal lang lahat. Wala akong naramdamang kakaiba. Parang isang ordinaryong burol lang. Hanggang sa dumating yung araw ng libing. Sumama po ako. Gusto ko talagang ihatid siya hanggang sa huli. Mainit po noon pero marami pa rin ang sumama. Habang binababa yung kabaong, tahimik lang ako. Nakatingin lang. Hindi ko po may paliwanag pero parang may kakaibang bigat sa dibdib ko. Pagkatapos ng libing, umuwi na rin po kami. Pagod na rin ako noon. Pagdating ko sa bahay, naligo ako, kumain ng kaunti tapos nagpahinga na. Akala ko po matatapos na doon yung lahat. Na yun na yun. Pero doon po pala nagsimula ang hindi ko inaasahan. Unang gabi po, wala namang nangyari. Nakahiga lang ako, nag-cellphone saglit tapos nakatulog na. Pero nung sumunod na gabi, doon nagsimula. Nakatulog na po ako noon, tapos bigla akong nagising sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ko po alam kung anong oras yun basta madilim pa. Yung pakiramdam ko po parang may mabigat sa dibdib ko na parang may nakapatong. Una akala ko nananaginip lang ako. Pero ramdam na ramdam ko po yung bigat. Hindi ako makagalaw. Sinubukan kong igalaw yung kamay ko pero parang hindi ko naman magawa. Doon na po ako kinabahan. Pinilit ko pong dumilat. Ang hirap po talaga, Sir Jupiter. Parang may pumipigil sa akin. Pero nung tuluyan kong naimulat yung mata ko, doon ko po siya nakita. Isang matandang babae. Nakatungtong po siya sa dibdib ko, nakaupo siya sa ibabaw ko at nakatingin siya diretso sa akin. Nakabelo po siya, puti yung suot niya tapos yung mukha niya, hindi ko po makakalimutan. Yung mata niya, Sir Jupiter, luwa, parang lalabas na, nakadilat, nakatitig lang sa akin tapos yung mukha niya parang galit o parang may gusto siyang sabihin pero walang lumabas na salita. Hindi po ako makasigaw. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Yung katawan ko parang nakapako at hindi ko magalaw kahit daliri ko. Sa sobrang takot ko po, naiiyak na ako pero wala pa ring lumalabas na tunog. Tinitigan lang niya ako, ang lapit ng mukha niya sa akin at ramdam ko pa yung bigat niya sa dibdib ko na para lalo akong hinihigpitan. Hindi ko na po kinaya. Bigla na lang pong nagdilim ang paningin ko. Nahimatay po ako. Nang magising ako, umaga na. Nasa kama pa rin ako, pawis na pawis. Tapos ang sakit ng ulo ko, parang pagod na pagod ako kahit natulog naman ako. Una inisip ko baka bangungot lang. Pero iba po sobrang totoo ng pakiramdam. Hanggang ngayon naaalala ko pa po yung mukha nung matandang babae. Doon na po ako nagsimulang matakot. Hindi ko na alam kung ano yung nangyari sa akin noong gabing yun, pero pakiramdam ko, hindi lang siya basta panaginip. Pagkagising ko kinabukasan, Sir Jupiter, sobrang tuliro talaga ako. Parang hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Nakatulala lang ako sa kama, hawak yung ulo ko kasi ang sakit. Tapos paulit-ulit kong iniisip yung nakita ko. Yung matandang babae. Yung mga mata niya, yung bigat na naramdaman ko sa dibdib ko. Pero habang tumatagal po,
Sinubukan kong kumbinsihin yung sarili ko na baka bangungot lang yun. Sabi ko nga sa sarili ko, Carla, baka pagod ka lang. Galing ka kasi sa burol, di ba? Baka naapektuhan ka lang. Kasi di ba po, minsan, kapag may napuntahan tayong ganung lugar, parang nadadala natin yung lungkot o yung takot. Ayoko rin po kasing isipin na may kung anong kakaiba na nangyayari sa akin. Hindi po ako sanay sa ganun. Kahit matapang ako, iba pa rin pag ikaw na mismo yung nakakaranas. Kaya pinilit ko pong maging normal. Bumangon ako, naghilamos, tapos kumain. Kahit medyo wala akong gana, pinilit ko po. Sinubukan kong maglibang, nag-cellphone, nanood ng videos para malihis yung isip ko. Habang tumatagal yung araw, parang unti-unti ko na rin siyang nakakalimutan. Sabi ko sa sarili ko, oo nga, panaginip lang yun. Kasi wala naman kakaibang nangyari nung umaga. Hanggang sa bandang hapon, may tumawag sa akin. Sabi ng tumawag, gala daw kami dahil ang tagal na daw naming hindi nagkikita. Sa totoo lang po, sakto yung tawag niya. Parang kailangan ko rin talaga ng kasama nun. Kailangan ko ng distraction, kaya pumayag ako. Nag-ayos po ako agad. Kahit medyo pagod pa ako, pinilit kong maging okay. Ayoko kasing isipin nila na may problema ako. Gusto ko lang maging normal ulit. Sa pagkikita po namin, parang gumaan yung pakiramdam ko. Tawanan, kwentuhan, kulitan. Ganun lang kami, para bang walang nangyari. Doon ko po naisip na minsan kailangan mo lang talaga ng mga kaibigan para makalimutan yung mga bagay na nakakatakot. Kumain kami sa labas, naglakad-lakad, tapos nagkwentuhan ng kung ano-ano hanggang sa mapunta na sa mga kalokohan at mga alaala namin dati. Napatawa talaga ako ng totoo. Sa mga oras na yun, Sir Jupiter, nakalimutan ko talaga yung nangyari sa akin. Parang bumalik ako sa dating ako. Yung masayahin, palakaibigan, walang iniisip na kakaiba. Hanggang sa gumabi na. Sabi ng isa kong kaibigan kung pwede daw ba siyang makitulog sa amin. Kasi daw gabi na. Siyempre pumayag naman ako. Actually natuwa pa nga ako kasi ayoko rin talagang matulog mag-isa nun. Kahit hindi ko inaamin sa kanila, kaya pumayag naman ako. Actually, natuwa pa nga ako kasi ayoko talagang matulog mag-isa noon. Kahit hindi ko inaamin sa kanila. Kaya sabay po kaming umuwi. Habang nasa daan kami, tuloy pa rin yung kwentuhan namin. Tawanan, asaran pa rin, parang wala lang talaga. Pero sa loob-loob ko, may konting kaba pa rin. Hindi ko lang pinapakita. Pagdating po namin sa bahay, medyo tahimik na yung paligid. Normal lang naman yun kasi gabi na. Nilabas ko po yung susi ko tapos lumapit kami sa pintuan. Habang binubuksan ko yung pinto, tuloy pa rin yung kwentuhan. Hindi pa kami seryoso hanggang sa pagkabukas ko ng pinto, napatigil po kami. Pareho kaming natigilan. Kasi sa harap mismo ng pintuan, nandoon siya, yung matandang babae, nakatayo sa loob at nakatapat sa amin. Parehong-pareho ng itsura na nakita ko noong gabi. Nakatakip yung ulo niya ng belo, puti yung suot niya, tapos yung mata niya, luwa na naman. Nakatitig lang siya sa amin, hindi gumagalaw at hindi nagsasalita. Para siyang naghihintay na para siyang kanina pa nandoon. Hindi ko po agad na-process yung nakita ko. Parang tumigil yung oras hanggang sa bigla na lang po kaming sumigaw. Sabay po kaming napaatras. Yung kaibigan ko kumapit sa akin. Ako naman halos madapa sa sobrang takot. Nagkagulo po kami sa harap ng pintuan. Nagtulakan kami palayo. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Basta ang alam lang namin, kailangan naming lumayo doon. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na parang lalabas sa dibdib ko. Hindi na po namin alam ang gagawin sa sobrang takot. Hindi ko po talaga makalimutan yung gabing yun, Sir Jupiter. Nandoon lang kami sa harap ng bahay ko, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Yung kaibigan ko kapit na kapit sa braso ko at ako naman parang nawalan ng lakas. Sobrang takot namin pareho.
Maya-maya po nagsalita yung kaibigan ko, halos pabulong pero ramdam ko yung takot sa boses niya. Sabi niya hindi na daw yun normal at kailangan daw na magpadasal kami ng bahay. Doon po ako natauhan. Parang bigla akong napaisip na hindi nga talaga normal yung nangyayari sa akin. Hindi na siya basta panaginip lang, kasi kung panaginip lang yun, bakit nakita rin ng kaibigan ko? Hindi ko na po kinontra, hindi na ako nag-isip pa. Sa sobrang takot ko, gusto ko na lang matapos kung ano man yun. Kaya nung gabing yun, hindi na kami pumasok agad sa bahay. Nakitulog muna kami sa kapitbahay ko. Doon muna kami nagpahinga kahit papaano. Pero kahit nandoon na kami, hindi pa rin ako mapakali. Paulit-ulit pa rin sa isip ko yung mukha nung matandang babae. Kinabukasan po, maaga akong nagising. Parang gusto ko agad may gawin. Ayoko na po kasing maulit pa yung nangyari. Kaya naghanap agad ako ng pari. Buti na lang may kakilala yung kapitbahay namin na pwedeng tumulong. Kinausap ko po siya at sinabi ko yung nangyari. Hindi ko na po itinago, sinabi ko lahat. Pumayag naman po yung pari na pumunta sa bahay ko. Nung dumating siya, medyo gumaan yung pakiramdam ko. Parang may konting pag-asa na mawawala na yung kung ano man yun. Nag-ikot po siya sa bahay. Nagdasal tapos binindisyonan yung bawat sulok. Habang ginagawa niya yun, tahimik lang ako. Nakasunod, nakapikit minsan. Nagdadasal din sa sarili ko na sana matapos na at sana mawala na. Pagkatapos nun, parang naging maayos naman yung pakiramdam ko. Yung kaibigan ko nandun pa rin at sinamahan ako. Sabi niya, okay na daw yan. Mawawala na daw kung ano man yun. Gusto ko po siyang paniwalaan. Gusto ko talagang maniwala na tapos na. Lumipas po yung maghapon na parang normal. Kahit papaano, nakahinga ako ng maluwag. Nakapag-usap pa kami, nakatawa kahit konti. Sabi ko sa sarili ko, mas ayos na siguro. Wala na siguro yun. Pero pagsapit po ng gabi, doon na naman po nagsimula. Nasa loob po ako ng kwarto ko, tahimik lang. Nakaupo ako sa kama, hawak yung cellphone ko pero hindi ko naman ginagamit. Para kasing may kaba na naman akong nararamdaman kahit wala naman akong nakikita. Hanggang sa bigla, parang may presensya na naman. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Dahan-dahan po akong tumingin sa may pintuan ng kwarto ko. At doon, nakita ko na naman siya, yung matandang babae, nakatayo lang siya. Pareho pa rin ang itsura, nakabelo, puti ang suot at yung mata niya nakadilat, nakatingin lang sa akin na para akong nanlamig. Parang nawala lahat ng lakas ko. Pero this time po, Sir Jupiter, hindi ko na kinaya na manahimik lang. Kahit natatakot ako, parang may parte sa akin na gusto nang malaman kung ano ba talaga ang gusto niya sa akin. Kaya kahit nanginginig ako, nagsalita ako at tinanong ko kung ano ang kailangan niya sa akin. Pabulong lang yun, pero lumabas pa rin. Dagdag ko pa, ano ba ang gusto mo? Nakatitig lang sa akin ang matandang babae. Tapos bigla, ngumiti siya, pero hindi po normal na ngiti. Yung unti-unti pong lumaki yung bibig niya na palaki ng palaki hanggang sa parang hindi na normal. Parang halos mapunit na yung mukha niya sa laki ng buka ng bibig niya. Tapos wala pa rin siyang sinasabi. Tawa lang ng tawa pero walang tunog. Doon ako tuluyang natakot. Hindi ko na po kinaya. Bigla na lang po akong tumakbo palabas ng kwarto. Hindi ko naisip kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko lang, kailangan kong makalayo. Paglabas ko po ng bahay, hindi ko napansin na may paparating pala. Bigla na lang po akong may nabangga na paatras ako at halos matumba ulit. Pagtingin ko yung kaibigan ko at may kasama siyang matandang lalaki. Sabi niya may kasama daw siyang albularyo. Doon po ako lalong napahawak sa kanya at hindi ko na po alam noon kung ano pa yung susunod na mangyayari. Pagkakita ko po sa kaibigan ko at sa matandang lalaki na kasama niya, Sir Jupiter, parang doon na tuluyang bumigay ang katawan ko. Hindi ko na kinaya yung takot, yung pagod at yung lahat ng nangyayari sa akin.
Bigla pong nagdilim ang paningin ko at hinimatay ako. Hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Parang ang huli ko lang na naalala yung mukha ng kaibigan ko na nag-aalala at yung boses niya na tinatawag yung pangalan ko. Tapos, wala na. Pagmulat ko po ng mata ko, hindi ko agad alam kung nasaan ako. Parang lutang pa yung pakiramdam ko. Mabigat yung ulo ko, tapos parang ang hina ng katawan ko. Unti-unti po akong napatingin sa paligid. Hindi yun yung bahay ko. Ibang lugar po siya. Parang isang lumang bahay na gawa sa kahoy. May mga nakasabit na kung ano-anong bagay. Mga dahon, mga bote, mga tela na hindi ko maintindihan. May amoy din po sa paligid na nakaiba. Parang usok na may halong dahon. Doon ko po naisip, nasa bahay ako ng albularyo. Pagtingin ko sa gilid ko, nandoon yung kaibigan ko, nakaupo at nakatingin sa akin at halatang nag-aalala pa rin at natuwa siya na nagising na ako. Sabi niya, dinala nila ako sa bahay ng albularyo. Doon ko po nakita yung matandang lalaki na kasama niya kanina. Nakaupo siya sa harap ko, tahimik lang. Nakatingin sa akin na parang may iniisip. Hindi ko po alam kung bakit pero kahit papaano, parang may konting pakiramdam ng seguridad doon nandoon ako. Siguro dahil alam kong tutulong siya sa akin. Maya-maya po nagsalita yung albularyo at tinanong ako kung ano ang nangyari sa akin. Doon po ako nagsimulang magkwento. Sinabi ko po lahat. Simula nung pumunta ako sa burol hanggang sa unang gabi na nakita ko yung matandang babae hanggang sa sumunod na mga nangyari. Pati yung nakita namin ng kaibigan ko sa pintuan. Hanggang sa gabing tinanong ko siya at yung nangyari sa bibig niya. Habang nagkikwento po ako, nanginginig pa rin ako. Minsan napapahinto ako kasi naaalala ko yung mukha niya. Pero pinilit ko pong sabihin lahat. Tahimik lang na nakikinig yung albularyo. Paminsan tumatango siya. Parang alam na niya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ko po magkwento, sandali siyang nanahimik. Tapos tumingin siya sa akin. Yung tingin niya po hindi normal, parang seryoso, parang mabigat. Doon po ako kinabahan ulit at napatanong sa kanya kung ano yun. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Sabi niya, hindi daw yun, basta multo lang. Lalo po akong kinabahan. Dagdag niya, isang ligaw daw na kaluluwa. Masamang kaluluwa. Nanlamig po ako sa sinabi niya. Paanong ligaw? Tumango siya. Sabi niya, ligaw na kaluluwa na sumama sa akin. Maaari daw nung pumunta ako sa burol. Bigla ko pong naalala yung araw na yon. Yung pakiramdam ko noon sa libing, yung bigat na hindi ko maipaliwanag. Tinanong ko yung albularyo at halos naiiyak na ako noon sa pagtanong ko kung bakit ako. Hindi agad siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin tapos sabi niya hindi daw niya sigurado pero may mga kaluluwa daw na kumakapit sa mga taong mahina ang depensa o yung bukas ang pakiramdam. Parang doon ko naisip na baka dahil sa pagiging palakaibigan ko o dahil sensitibo ako sa paligid, kaya ako yung napili. Pero yung sumunod niyang sinabi, doon po ako lalong natakot. Sabi niya, hindi yan titigil. Napahawak po ako sa kaibigan ko. Natanong ko sa nanginginig na boses kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumingin siya ng diretso sa akin at sabi niya, hindi siya titigil hanggat hindi daw ako napapatay. Parang tumigil po yung mundo ko sa narinig ko. Hindi po ako makapagsalita. Parang hindi ko matanggap. Tanong ko ulit kung ano yung sinabi niya. Tumango siya at doon na ako tuluyang natakot. Hindi na yung simpleng takot lang, kundi yung takot na parang wala ka ng tatakbuhan. Napahagulgol po ako at sabi ko habang umiiyak, bakit naman ako? Wala naman akong ginawang masama. Hinawakan ako ng kaibigan ko. Pinapatahan ako pero kahit siya, halata ko rin na natatakot. Maya-maya po pinilit kong kumalma kahit papaano. Pinunasan ko yung luha ko tapos tumingin ulit ako sa albularyo.
Kung totoo yung sinasabi niya, hindi pwedeng wala akong gawin. Hindi pwedeng hintayin ko na lang. Kaya kahit nanginginig ako, tinanong ko yung albularyo kung ano ang dapat kong gawin. Naghintay po ako ng sagot niya. Pagkatapos kong tanungin kung ano ang dapat kong gawin, Sir Jupiter, tahimik lang muna yung albularyo. Parang pinag-iisipan niya kung paano niya ipapaliwanag sa akin. Ako naman nakatingin lang sa kanya. Kinakabahan, hinihintay yung sasabihin niya. Maya-maya, nagsalita siya. May dala daw ba akong gamit na suot noong pumunta sa libing? Napaisip ako saglit. Dagdag niya, yung damit ko raw, nasusuot ko pa ba? Doon ko naalala. Oo nga pala, yung damit na sinuot ko nung burol, nakatabi lang sa bahay, hindi ko pa nalalabhan, basta hinubad ko lang at nilagay sa isang upuan sa aking kwarto. Kaya sinagot ko ang albularyo na opo, nasa bahay lang po. Tumango siya. Sabi niya, doon daw kumapit yung ligaw na kaluluwa. Kinilabutan po ako sa sinabi niya. Tanong ko sa damit ko po. Paliwanag naman ng albularyo, oo daw. Maraaring noong nasa burol daw ako, doon sumama sa akin. At dahil hindi ko agad nilinis o tinanggal, nadala ko siya sa pag-uwi ko. Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Parang natatakot, naguguluhan at nagsisisi na hindi ko agad inasikaso yung damit na yon. Tinanong ko yung albularyo kung ano ang gagawin ko. Tumingin siya sa akin at diretsong sinabi, kailangan ko daw sunugin yung damit na yon. Nanlaki yung mata ko. Sunugin po? Tumango ang albularyo. Sabi niya, para daw maputol ang kapit sa akin. Kasama ng dasal, kailangan daw mawala yung bagay na pinanggalingan ng multo. Kahit kinakabahan ako, naramdaman ko na yon na talaga ang pag-asa ko, kaya pumayag agad ako. Kaya sabi ko, sige po at gagawin ko. Agad po kaming pumunta sa bahay ko, kasama yung kaibigan ko at yung albularyo. Habang papalapit kami sa bahay, kinakabahan na naman ako. Parang ayoko na talagang bumalik doon. Pero kailangan. Pagpasok namin, tahimik yung bahay. Parang normal lang. Pero sa loob-loob ko, hindi ako kampante. Dumiretso po ako sa kwarto ko. Medyo nanginginig pa yung kamay ko habang kinukuha yung damit na sinuot ko nung burol. Nandoon pa rin siya, nakalagay lang sa upuan. Pagkakita ko pa lang parang kinalabutan na agad ako. Kinuha ko po yung damit at dinala sa labas. Naghanda na yung albularyo ng maliit na apoy sa bakuran at sabi niya, sige daw, ihulog ko na sa apoy. Sandali po akong natigil. May parte po sa akin na natatakot gawin yun pero naalala ko yung lahat ng nangyari sa akin. Dahan-dahan kong inilagay yung damit sa apoy. Unti-unti po itong nasunog. Habang nasusunog yung damit, nagdadasal yung albularyo. Hindi ko man maintindihan lahat ng sinasabi niya pero ramdam ko na seryoso siya. Nakatayo lang ako doon, nakatingin sa apoy, parang hinihintay ko na matapos lahat. Habang lumalaki yung apoy, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Hindi ko maipaliwanag pero para talagang may nawawala. Parang may kumakalas. Hanggang sa tuluyan ng naabo yung damit. Hindi pa po natatapos doon. Pumasok kami sa loob ng bahay at nagdasal ulit yung albularyo. Binindisyonan niya yung bawat sulok, yung sala, kusina, yung kwarto ko, pati yung pintuan kung saan namin nakita yung matandang babae. Tahimik lang po ako habang ginagawa niya yon. Nakapikit, nagdadasal din sa sarili ko. Ang nasa isip ko, sana matapos na at sana mawala na. Pagkatapos po ng lahat, lumapit sa akin ang albularyo. Sabi niya, magiging maayos na daw. Pero dapat daw mag-ingat na ako sa susunod. Tumango ako at sabi ko, maraming salamat po. Umalis na rin po sila pagkatapos noon. Naiwan ako sa bahay kasama yung kaibigan ko. Tahimik lang kami pareho. Pero sa pagkakataong yun, Sir Jupiter, iba na yung pakiramdam ko.
Kinagabihan, natulog ako. Aminado po ako may konting takot pa rin, pero sinubukan kong ipikit yung mata ko at magtiwala. Natapos na. At sa wakas, nakatulog po ako ng maayos. Pagkagising ko kinabukasan, doon ko po naramdaman na parang bumalik na sa dati ang lahat. Parang nawala na yung takot na ilang araw kong dala. Simula po noon, hindi na bumalik yung matandang babae. Hindi ko na ulit siya nakita. At hindi ko na ulit nararamdaman yung presensya niya. Doon ko po napagtanto, Sir Jupiter, na hindi lahat ng bagay ay dapat binabaliwala. Yung akala mong simpleng pangyayari lang, pwedeng may mas malalim palang dahilan. Ang aral na natutunan ko po sa karanasang ito, dapat maging maingat tayo sa mga pinupuntahan natin, lalo na sa mga lugar na may mabigat na enerhiya tulad ng burol. Hindi masamang makiramay, pero kailangan din na alagaan natin ang sarili natin. Natuto rin po akong maniwala na may mga bagay na hindi natin nakikita, pero totoo. At higit sa lahat, natutunan kong hindi dapat baliwalain ang nararamdaman natin. Kapag may kakaiba, huwag nating ipagsawalang bahala. Dahil minsan, yun na yung babala. At nagpapasalamat pa rin ako dahil nalagpasan ko yun. Dahil kung hindi ko na po siguro maikikwento ito sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pakikinig. Huwag muna kayong alis. May isa pa tayong kwento na mas nakakakilabot sa nauna nating kwento. Kaya stay tuned! Hello po, Sir Jupiter, at sa mga listeners dito sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gian. Ganito po kasi ang kwento ng buhay ko. Hindi naman ito espesyal o kakaiba, pero para sa akin, ito na yung mundo ko simula nung bata pa lang ako. Lumaki po akong walang magulang. Hindi ko na sila gaanong maalala kasi bata pa lang ako nung mawala sila. Ang sabi sa akin ng mga kapitbahay noon na aksidente raw sila pareho. Mula noon parang bigla na lang nag-iba ang lahat. Wala po akong kapatid. Wala ring malapit na kamag-anak na kayang kumupkop sa akin ng matagal. May mga tumulong naman noong una, lalo na yung kapitbahay naming si Aling Nena. Siya yung unang nag-alaga sa akin kahit papaano. Pero siyempre mahirap din ang buhay niya. May sarili siyang pamilya na kailangan niyang buhayin kaya hindi rin ako pwedeng umasa habang buhay. Kaya bata pa lang ako, natuto na akong tumayo sa sarili kong paa. Natuto akong magluto ng simpleng ulam, paglinis ng bahay at higit sa lahat magtiis. Kasi Sir Jupiter, sa totoo lang, yun talaga ang unang natutunan ko. Ang magtiis. Noong nag-aaral pa ako sa elementarya, madalas akong walang baon. Minsan tubig lang ang laman ng tiyan ko buong araw. Pero pinipilit ko pa rin pumasok kasi yun na lang ang nakikita kong paraan para kahit papaano may marating ako sa buhay. Hindi ako matalino pero masipag ako. Yun ang lagi kong pinanghahawakan. Pagdating ng hapon, imbis na maglaro tulad ng ibang bata, naghahanap po ako ng pwedeng pagkakitaan. Namumulta ko ng bote, karton, kahit anong pwede kong ibenta sa junk shop. Minsan naman, tumutulong ako sa palengke, nagbubuhat ng mga paninda kapalit ng konting barya. Hindi man kalakihan pero sapat na yun para may makain ako sa gabi. May mga pagkakataon din na naiinggit ako sa ibang bata. Yung may magulang na sumusundo sa kanila. Yung may naghahanda ng pagkain pag-uwi nila. Alam niyo po, minsan iniisip ko, ganun kaya ang pakiramdam. Pero hindi ako pwedeng magpatalo sa lungkot. Kasi kung iisipin ko lang nang iisipin, lalo lang akong mahihirapan. High school na ako nung tuluyan na akong mamuhay ng mag-isa. Umalis na ako sa puder ni Aling Nena kasi nahihiya na rin ako. Pakiramdam ko kasi pabigat na ako. Nakitira ako sa isang maliit na kwarto na halos hindi kasya ang isang higaan. Doon po ako natutong mag-budget ng todo. Kailangan planado lahat. Kain, pamasahe, at kahit sabon.
Doon ko rin naranasan na magtrabaho habang nag-aaral. Kung ano-anong racket ang pinasok ko, naging helper ako sa karinderya, tagahugas ng pinggan, minsan nga tagabantay ng tindahan. Kahit pagod na ako, pinipilit ko pa rin pumasok sa klase kinabukasan kasi ayoko pong masayang lahat ng paghihirap ko. Hindi madali, Sir Jupiter. May mga gabing umiiyak ako mag-isa. Yung tipong wala kang masabihan ang problema mo. Wala kang matakbuhan. Sarili mo lang talaga ang kakampi mo. Pero siguro doon ako mas naging matatag. Natuto akong harapin ang buhay kahit walang kasiguraduhan. Hanggang sa dumating yung punto na kailangan ko nang magdesisyon. Magpapatuloy pa ba ako sa pag-aaral o magtatrabaho na lang ng tuluyan? Kasi habang tumatagal, mas lumalaki ang gastusin, mas nagiging mahirap pagsabayin ang lahat. Pinili kong lumaban at sabi ko sa sarili ko, kung susuko ako ngayon, sino pa ang aasahan ko? Wala naman, di ba? Kaya kahit mahirap, kahit minsan parang gusto ko nang sumuko, bumabangon pa rin ako araw-araw. Sa ngayon, ganito pa rin ang buhay ko. Hindi pa rin madali. May mga araw na sapat lang ang kinikita ko. May mga araw na kapos talaga. Pero mas natutunan ko na tanggapin ang sitwasyon ko. Hindi ko man napili ang buhay na ito pero pinipili kong harapin ito. Alam niyo po, Sir Jupiter, hindi ko hinihiling na maging mayaman agad. Ang gusto ko lang yung isang araw maranasan ko naman yung hindi ko kailangang mag-alala kung saan ako kukuha ng kakainin ko. Yung kahit papaano may konting pahinga ang isip ko. At kung darating man yung araw na yon, gusto kong balikan ang mga panahong ito. Yung mga panahong akala ko hindi ko kakayanin. Pero nalagpasan ko ang lahat. So ngayon, tuloy lang po ako. Isang hakbang bawat araw. Kasi yun lang naman ang kaya kong gawin, ang hindi sumuko. Isang araw po may nangyari na hindi ko talaga inaasahan. Isa sa mga katrabaho ko ang bigla na lang namatay. Hindi naman kami sobrang close pero araw-araw kaming nagkikita. Nakakasabay ko siya sa trabaho, nakakakwentuhan kahit papaano. Tahimik lang siyang tao, pero mabait. Kaya nung nabalitaan ko yung nangyari sa kanya, parang ang bigat sa pakiramdam. Nagdesisyon akong pumunta sa burol niya. Kahit papaano gusto kong magbigay respeto. Wala naman akong maibigay na pera o bulaklak pero yung presensya ko na lang ang ginalay ko. Pagdating ko sa lamay, tahimik ang paligid. Yung tipong maririnig mo talaga yung iyak ng pamilya. Doon ko naisip, ang bilis lang pala talaga ng buhay. Ngayon nandito ka, bukas wala na. Lumapit ako sa kabaong niya. Tinitigan ko siya sandali. Hindi pa rin ako makapaniwala. Parang kahapon lang kasi, nagtatawanan pa kami sa trabaho. Tapos ngayon, nakaburol na siya. Wala ng buhay. Matapos nun, umupo ako sa isang sulok. Tahimik lang. Nakikinig sa mga kwento ng ibang tao tungkol sa kanya. Hanggang sa dumating yung araw ng libing. Sumama ako, gusto kong makita yung huling paghahatid sa kanya. Pagdating sa sementeryo, medyo maulap ang langit, parang sumasabay sa lungkot ng lahat. Nakapalibot kaming lahat habang ibinababa yung kabaong niya. Tahimik ang lahat maliban sa hikbi ng pamilya niya. Doon ko napansin yung isang matandang babae. Kasi nasa pinakadulo siya, Sir Jupiter. Nakasuot ng itim, tapos may belo. Nakayuko lang siya, hindi gumagalaw. Hindi ko makita yung mukha niya kasi natatakpan ng belo at buhok niya. Sa dami po ng tao, siya lang yung kakaiba sa paningin ko. Hindi ko siya kilala at hindi ko rin siya nakita noong lamay kaya napaisip ako kung kamag-anak pa siya. Pero wala namang lumalapit sa kanya. Parang siya lang mag-isa. At habang tinitingnan ko siya, may kakaiba akong naramdaman. Hindi ko po maipaliwanag pero parang may lamig na dumaan sa katawan ko kahit natirik ang araw. Parang nilalamig ako. Hindi nagtagal natapos din ang libing. Isa-isa nang umalis ang mga tao. Bago ako tuluyang umalis, napatingin ulit ako doon sa matandang babae.
Nandoon pa rin siya at nakayuko pa rin. Hindi gumagalaw. Hindi ko po alam kung bakit pero parang ayokong lapitan kaya umalis na lang ako. Pag-uwi ko sa kwarto ko, sobrang pagod ang naramdaman ko. Siguro po dahil sa init, sa emosyon at sa lahat ng nangyari. Humiga agad ako sa kama ko. Hindi na rin ako nakapagpalit ng damit. Pumikit lang ako tapos nakatulog na ako. Hindi ko alam kung ilang oras ang lumipas basta ang natatandaan ko, bigla akong nagising. Hindi dahil sa ingay sa labas kundi dahil sa isang tunog na parang umiiyak. Sa una akala ko nananaginip lang ako pero malinaw yung naririnig ko. May umiiyak. Mahina pero ramdam mo yung sakit sa bawat hikbi. Kaya't dahan-dahan akong dumilat. Madilim po ang kwarto ko at tanging ilaw lang galing sa labas ang pumapasok sa bintana. Umupo ako sa kama ko at pilit na pinapakinggan kung saan nanggagaling yung iyak. At doon ko napansin, sa gilid ng kama ko may nakaupo. Naglaki ang mata ko, Sir Jupiter. Yung matandang babae, yung nakita ko sa sementeryo nandoon sa gilid ng kama ko, nakasuot ng itim, nakabelo at nakayuko. Hindi po ako makagalaw. Nanigas ang buong katawan ko at hindi ko alam kung paano siya napunta doon. Sarado naman ang pinto ko at wala namang ibang tao sa kwarto ko. Patuloy po siyang umiiyak. Pero may kakaiba. Hindi normal yung iyak niya. Dahan-dahan niya pong tinaas ang ulo niya at doon ko nakita yung dugo, yung luha niya. Dugo ang pumapatak. Tumutulo mula sa mata niya pababa sa pisngi niya hanggang sa baba niya. Tumatalsik pa sa sahig. Hindi ko po maipaliwanag yung takot na naramdaman ko sa sandaling yon. Para pong tumigil ang mundo ko at gusto kong tumakbo, sumigaw, gumalaw pero hindi ko po magawa. Tinitigan niya ako kahit natatakpan ng belo ramdam ko na nakatingin siya diretso sa akin at mas lalo siyang umiyak. Mas lumakas ang hikbi niya. Parang may gusto siyang sabihin pero walang lumalabas na salita. Doon na ako napasigaw. Isang malakas na sigaw na galing sa pinakaloob ng dibdib ko at pagkatapos noon, wala na akong maalala. Doon ako nawalan ng malay. Pagmulat ko ng mata, umaga na. May liwanag nang pumapasok sa bintana ng kwarto ko. Saglit akong natulala. Parang hindi ko agad maalala kung anong nangyari. Pero ilang segundo lang bumalik lahat sa isip ko. Ang matandang babae, ang itsura niya at ang dugo na tumutulo sa mata niya. Bigla akong napaupo sa kama. Ramdam ko na basang-basa ako ng pawis kahit malamig naman ang hangin. Alam mo yung parang galing ako sa bangungot pero ang problema, pakiramdam ko hindi lang siya basta panaginip. Hinawakan ko yung ulo ko, pinipilit kong kumalma at sinasabi sa sariling hindi totoo yun at baka pagod lang, baka nanaginip lang ako talaga. Pero Sir Jupiter, ang hirap paniwalaan. Kaya tumayo po ako, medyo nanginginig pa yung tuhod ko. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa maliit kong kusina. Kumuha ako ng baso tapos binuksan ko yung ref. Kailangan ko ng malamig na tubig kahit papaano para mahimasmasan ako. Habang kumukuha ako ng tubig, pilit kong kinakalimutan yung nakita ko at sabi ko sa sarili ko, okay ka lang, okay ka lang, okay lang ako, okay lang ako. Pagkatapos kong magbuhos ng tubig, isinara ko yung ref. At doon ko siya nakita. Nasa gilid ko lang siya. Yung matandang babae. Bigla akong nanigas, Sir Jupiter. Parang tumigil ulit ang mundo ko at hindi ako makahinga na maayos. Nandoon siya, sobrang lapit sa akin, nakayuko pa rin, nakasuot ng itim at yung belo niya bahagyang gumagalaw. Tapos dahan-dahan siyang tumingala. At doon ko ulit nakita ang dugo. Umaagos mula sa mata niya na parang walang tigil. Dumadaloy pababa sa mukha niya, tumutulo sa sahig at hindi ko na napigilan. Nabitawan ko yung basong hawak ko. Ang lakas ng tunog nun sa sahig pero parang wala akong narinig. Nakatingin lang ako sa kanya. Habang nanginginig ang buong katawan ko, bigla akong napaatras. Tapos tumakbo ako palabas ng bahay. Hindi ko na inisip kung may tsinelas ba ako o wala, basta tumakbo lang ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko na parang lalabas na sa dibdib ko. Pagkalabas ko, doon lang ako medyo nakahinga pero hindi pa rin ako mapakali.
Agad kong kinuha yung phone ko at tinawagan yung kaibigan kong si Mark. Siya lang yung taong naisip kong pwedeng tumulong sa akin sa oras na yun. Nanginginig kong sabi sa kanya na phone na, "Mark, tulungan mo ako." Nag-alala siya agad. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari pero hindi ko maipaliwanag na maayos, basta sinabi ko lang na pumunta siya agad. Hindi naman siya nagdalawang isip. Ilang minuto lang, dumating na siya. Pagdating niya, nakita niya akong nakaupo sa labas, halatang takot na takot, at tinanong niya ako kung ano ang nangyari sa akin. Hindi ako agad nakasagot. Nanginginig pa rin ako pero pinilit kong ikwento sa kanya yung nangyari, yung sa sementeryo, yung sa gabi, at yung nakita ko ulit sa kusina. Sa totoo lang, nahihiya pa ako habang nagkikwento kasi kahit ako hindi ko rin maintindihan. Pagkatapos kong magsalita, tumingin siya sa akin at tinanong ako kung sigurado ako. Tumangulang ako kaya pumasok kami sa loob ng bahay ko. Dahan-dahan kaming naglakad papasok. Kinakabahan ako. Baka nandun pa rin yung matandang babae. Pero pagpasok namin, wala. Tahimik ang buong bahay. Walang tao, walang matandang babae. Parang walang nangyari. Tiningnan namin yung sahig kung saan nabasag yung bus, nandoon pa yung mga bubog. Pero yun lang. Walang kahit anong bakas ng dugo. Doon ako napaisip. Sabi ko, baka guni-guni ko lang. Tumingin sa akin si Mark. Sabi naman niya, "Bakit pagod ka lang, pre? Baka hulang ka lang sa tulog." Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Pero dahil wala naman kaming nakita, pinilit kong tanggapin na baka nga imagination ko lang. Kaya sinabi ko kay Mark na doon na muna siya matulog sa kwarto ko. Natatakot pa rin kasi akong mag-isa. Buti na lang pumayag siya. Dumating ang gabi. Sinubukan kong matulog pero hindi agad ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung nangyari. Yung mukha ng matandang babae, yung dugo. Hanggang sa hindi ko namalayan, nakatulog na rin ako. Hindi ko alam kung anong oras na yon. Basta bigla na lang akong nagising dahil sa isang malakas na sigaw. Narinig ko yung boses ni Mark. Agad akong napamulat, bumangon ako at tignan siya. Nakaupo siya sa kama, nanginginig at nakaturo sa paanan namin. Nanginginig niya sabing, "Pre. Dahan-dahan akong tumingin sa paanan ng kama at doon ko siya nakita ulit yung matandang babae. Nandoon siya. Nakaupo sa paanan namin, nakayuko at umiiyak. Pero hindi normal na iyak. Dugo na naman ang tumutulo mula sa mata niya. Ngayon mas marami at mas malala. Umaagos pababa at tumutulo sa sahig. Parang hindi nauubos. Hindi ako makagalaw. Si Mark halos hindi na makapagsalita tapos dahan-dahan siyang tumingala. At sa unang pagkakataon parang gusto niyang magsalita. Gumalaw ang labi niya at sa mahina, basag na boses nagsalita ang matandang babae. Ang sabi nito, "Tulungan mo ako." Parang malamig na hangin ang dumaan sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at hindi ko alam kung totoo ba siya o hindi. Pero isang bagay ang sigurado ako noon. Hindi na yun guni-guni lang. Pagkatapos naming makita yung matandang babae sa paanan ng kama, halos hindi na kami makahinga ni Mark sa sobrang takot. Ramdam ko yung panginginig niya sa tabi ko at ako rin ay halos hindi na makagalaw sa kinatatayuan ko. Pero bigla na lang siyang tumayo at sumigaw. Sabi niya, "Hindi ko kaya, tutol." At bago ko pa siya mapigilan, tumakbo na siya palabas ng kwarto. Narinig ko ang mabilis niyang yabag pababa ng hagdan hanggang sa tuluyan ang bumukas ang pinto at tuluyan siyang mawala. Kaya naiwan akong mag-isa sa loob ng bahay kasama ang matandang babae na nakaupo pa rin sa paanan ng kama. Gusto ko rin tumakbo palabas, Sir Jupiter, pero parang hindi ako makagalaw. Parang may kung anong humahawak sa katawan ko at pumipigil sa akin. Kaya nakatayo lang ako habang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang tumingala habang patuloy na tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga mata. At sa pagkakataong yun, nagsalita ulit siya sa mas malinaw na boses. Sabi niya, "Padasalan mo ako." Napalunok ako talos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Nang sagutin ko siya, "Ano po?" Inulit niya yon nang may bigat at sinundan pa ng salitang hustisya.
na lalong nagpalamig sa buong paligid. Hindi ko alam ang gagawin ko noon kaya tinanong ko na lang siya kung paano ko siya matutulungan at kung ano ang gusto niyang mangyari. At sa halip na sumagot agad, tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa pader ng kwarto ko. Doon itinaas niya ang kanyang kamay at sa harap mismo ng mga mata ko nagsimula siyang magsulat gamit ang dugo na galing sa kanyang mga mata. Isa-isa niyang ginuhit ang mga letra hanggang mabuo ang mga salitang, "Pinatay ako." At doon po nanlaki ang mata ko dahil hindi ko inaasahan ang mababasa ko, ngunit hindi pa siya tumigil, sinundan pa niya yun. Hindi ako mapakali nang walang nagdadasal para sa akin. Habang binabasa ko ang mga salitang yon, parang may bumigat sa dibdib ko dahil naalala ko yung araw ng libing kung saan nakita ko siya sa pinakadulo na nakayuko at mag-isa. Kaya naisip ko na baka wala talagang nagbigay pansin sa kanya at baka wala talagang nagdasal para sa kanya, kaya kahit nanginginig pa rin ako sa takot, pinilit kong magsalita at sinabi ko sa kanya na sige, tutulungan kita, gagawin ko yung gusto mo. Kahit nahirap-hirap akong bigkasin ang mga salitang yon at dinagdagan ko pa, "Basta tama na ha, huwag ka nang magpakita sa akin." Dahil yun na lang ang gusto ko noon, na matapos na ang lahat. Tumingin siya sa akin at kahit hindi ko makita na maayos sa kanyang mukha, ramdam ko ang titig niya. At ilang segundo siyang nanahimik bago dahan-dahang tumango na paramang tinanggap niya ang sinabi ko. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at kahit gusto kong umatras, hindi ko magawa dahil parang nawala ang lakas ko. At nang makalapit siya, may bumulong sa akin na isang pangalan. Mahina ngunit malinaw. Rosalia. Kaya inulit ko yun sa isip ko para hindi ko makalimutan dahil pakiramdam ko yun ang susi sa lahat ng nangyayari. Pagkatapos niyang sabihin ang pangalan niya, bigla na lang siyang nawala sa harap ko na parang bula. Isang iglap, wala na siya at bumalik ang katahimikan sa buong kwarto. Wala nang iyak, wala nang dugo at wala na rin yung malamig na pakiramdam na kanina lang ay bumabalot sa akin. Kaya napaupo ako sa sahig at doon ko lang naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyari. Huminga ako ng malalim ng paulit-ulit hanggang sa unti-unti akong kumalma kahit hindi pa rin nawawala ang takot sa dibdib ko. Sa mga sandaling yon, naisip ko na hindi pa tapos ang lahat dahil may pangako ako sa kanya at kailangan ko itong tuparin. Kaya kahit natatakot pa rin ako, alam kong wala na akong ibang choice kundi harapin kung ano man ang susunod na mangyayari. At doon ko lang nasabi sa sarili ko, kaya mo to, kaya mo to. Kahit hindi ako sigurado kung totoo ba yon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari noong gabing yon, halos wala na talaga akong lakas. Kaya nahiga na lang ako sa kama ko kahit magulo pa ang isip ko at kahit natatakot pa rin ako na baka bigla na naman siyang magpakita. Pero siguro sa sobrang pagod at sa dami ng nangyari, nakatulog din ako kahit papaano. At kinabukasan nang magising ako, parang mabigat pa rin ang pakiramdam ko pero mas malinaw na ang isip ko kumpara kagabi. Kaya naalala ko agad ang pangalan na sinabi sa akin ng matandang babae na Rosalia. At doon ko naisip na kailangan ko na talagang gawin yung ipinangako ko kung gusto kong matapos na ang lahat. Pagbangon ko, agad akong naghilamos at nagbihis kahit medyo lutang pa ako dahil sa kulang na tulog at takot na nararamdaman ko. Pero pinilit kong maging maayos dahil alam kong hindi ko na pwedeng ipagpaliban pa ito. Kaya naisip ko na pumunta sa isang albularyo na kilala sa lugar namin dahil sabi ng mga tao, marunong daw itong tumulong sa mga ganitong klaseng problema lalo na kung may kinalaman sa mga kaluluwa na hindi mapakali. Kaya kahit medyo nag-aalangan ako, naglakad ako papunta sa bahay niya, dala ang kaunting lakas ng loob na meron ako. Pagkadating ko doon, sinalubong ako ng tahimik na tingin at parang alam na agad ng matanda na may mabigat akong pinagdadaanan kahit hindi pa ako nagsasalita. Kaya pinapasok niya ako sa loob at pinaupo sa kanya ako tinanong kung ano ang sadya ko.
At doon ko na ikinuwento ang lahat mula sa pagkamatay ng katrabaho ko hanggang sa nakita kong matandang babae sa sementeryo hanggang sa pagpapakita niya sa buhay ko at sa mga salitang isinulat niya gamit ang dugo. At habang nagsasalita ako, ramdam ko na nanginginig pa rin ang boses ko, pero pinilit kong matapos ang kwento hanggang sasabihin ko ang pangalan na binigay niya sa akin. Rosalia. Pagkarinig niya ng pangalan, bigla siyang tumahimik at tumingin sa akin ng maseryoso. At pagkatapos ay tumango siya na parang may naalala. Sinabi niya sa akin na may posibilidad na ang kaluluwa na yon ay hindi talaga matahimik dahil may hindi natapos sa buhay niya at maaaring walang nagdasal o nag-asikaso sa kanya na maayos kaya hindi siya matahimik. Kaya sinabi niya na tutulungan niya ako pero kailangan kong maging matatag at tapusin kung ano ang nasimulan ko. Kaya pumayag ako dahil wala naman na akong choice kundi harapin yon. May kinuha siyang ilang gamit at pagkatapos ay sinabi niya na susubukan naming hanapin kung saan nakalibing ang babaeng yon. Kaya sumama ako sa kanya kahit kabado ako dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Naglakad kami at may mga pinuntahan siyang lugar at parang may mga ginagawa siyang dasal o bulong na hindi ko maintindihan pero tahimik lang akong sumunod hanggang sa makarating kami sa isang parte ng sementeryo na hindi ko napansin noon. Doon bigla siyang tumigil at sinabi niya na yun na raw ang hinahanap namin. Pagtingin ko, nakita ko ang isang lumang lapida na medyo sira na at hindi na gaanong malinaw ang nakasulat. Pero nang lapitan ko, nabasa ko pa rin ang pangalan na Rosalia. Kaya kinabahan ako dahil yun nga ang pangalan na sinabi sa akin kagabi at doon ko naramdaman ulit yung kakaibang lamig na parang may nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikita. Pero sinabi ng albularyo na huwag akong matakot at gawin ko lang ang dapat kong gawin. Kaya lumuhod ako sa harap ng libingan niya at pinikit ko ang mata ko at nagsimulang magdasal. Kahit hindi naman ako sanay magdasal ng mahaba, pero ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para maiparating ang dasal ko para sa kanya. Humingi ako ng tawad kung may pagkukulang ang ibang tao sa kanya at hiniling ko na sana mapatahimik na ang kaluluwa niya at makahanap na siya ng kapayapaan. Habang nagdadasal ako, parang gumagaan ang pakiramdam ko kahit papaano at unti-unting nawawala yung takot na matagal ko nang dala. Pagkatapos ko magdasal, tumingin ako sa paligid. Napansin ko na parang mas maliwanag na ang paligid kumpara kanina at yung pakiramdam na parang may nakatingin sa akin ay nawala na rin. Kaya tumayo ako at tumingin sa albularyo na nakatingin lang din sa akin at tumango siya na parang sinasabi na tapos na ang dapat kong gawin. Kaya nagpasalamat ako sa kanya ng sobra dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman kung paano tutulungan ang kaluluwa na yun. Pag-uwi ko sa bahay, kabado pa rin ako sa totoo lang dahil iniisip ko kung magpapakita pa ba ulit siya o hindi. Pero lumipas ang gabi na wala akong narinig na iyak. Wala rin akong nakita na kahit anong kakaiba. At doon ko unti-unting naramdaman na baka natulungan ko na nga siya at natupad ko ang ipinangako ko. At sa mga sumunod na araw, hindi na siya nagpakita kahit kailan, kaya doon ako tuluyang nakahinga ng maluwag at nakatulog ng maayos pagkatapos ng ilang gabing puro takot ang nararamdaman ko. Dahil sa karanasan na yun, marami akong natutunan kahit nakakatakot ang lahat ng nangyari. Dahil naisip ko na hindi lang pala basta takot ang dapat maramdaman sa mga ganitong bagay, kundi dapat may awa rin at pag-unawa dahil hindi lahat ng multo ay nananakot lang. Minsan, may kailangan lang silang iparating at tulong na hinihingi. Natutunan ko rin na mahalaga ang pagdarasal lalo na para sa mga taong wala nang mag-aalala o magdarasal para sa kanila. Dahil kahit wala na sila sa mundo, may pakiramdam pa rin sila na gusto nilang matahimik. At higit sa lahat, natutunan ko na ang pangako ay dapat tinutupad kahit gaano pa ito kahirap.
o katakot gawin dahil kung hindi ko tinupad ang pangako ko kay Rosalia, baka hanggang ngayon, hindi pa rin siya matahimik at ako naman ay patuloy na matatakot. Sa ngayon, sinusubukan ko nang bumalik sa normal na buhay ko kahit hindi ko makakalimutan ang lahat ng nangyari. Dahil alam kong may mga bagay sa mundo na hindi natin nakikita, pero totoo pala. At kahit natatakot pa rin ako minsan kapag naaalala ko yun, nagpapasalamat pa rin ako. Dahil kahit papaano, may natulungan akong kaluluwa na matagal nang naghihintay ng kapayapaan. Hanggang dito na lang muna, Sir Jupiter. Salamat po sa pagbabasa at pakikinig sa ating kwento. Mabuhay po kayo.